Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Ang una pong nating pag-uusapan, no? May ipapakita akong video sa inyo. Ito ay tungkol sa itong si Presidente Bongbong Marcos ay dismayado sa desisyon ng Court of Appeals, no? Dito tungkol sa suspension ng power deal na between Meralco and South Premier Power Corporation. Okay? Ang South Premier Power Corporation, ito ay under ng San Miguel Corporation. So medyo dismayado itong si Presidente Bongbong Marcos dahil itong desisyon ng Court of Appeals na nagbigay ng TRO, no? Itong TRO ay Temporary Restraining Order na itong TRO na ito ay nakakaapekto sa atin ng mamamayang Pilipino dahil tataas na naman itong singil ng kuryente sa atin. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong sentro ng mga senador ngayon, ang mga nagpakalat ng fake news, no? Na bakit walang legal na aksyon ang ginawa ng pamahalaan tungkol dito sa mga fake news na kumakalat ngayon. Okay? So, isa na ditong diskusyon dito ay sina Robin Padilla at itong si Senator Raffy Tulfo. Okay? Senator Robin at Senator Raffy. Sila yung nangunguna tungkol dito sa mga nagpakalat ng fake news. Okay? So yan ang pag-uusapan nating dalawang topic ngayon. Matindi itong topic natin. Okay? Pero bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, importante ang like and share sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan ng ating mga balita, guys. And also, guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, punta tayo dito sa ating first topic, no? Na itong si Presidente Bongbong Marcos ay dismayado nga dito sa Court of Appeals sa kanilang desisyon na sa suspension ng power deal, okay? Ng Meralco at South Premier Corporation o under ito ng San Miguel Corporation itong South Premier, no? So, siya ay dismayado, si Presidente Bongbong Marcos, dahil posibleng tataas na naman ang singil ng kuryente tungkol dito, no? Kung hindi ito alisin itong TRO, no? Itong Temporary Restraining Order dito sa power supply agreement ng Meralco at itong South Premier Power Corporation, hindi alisin itong TRO na ito, no? Apektado ang taong bayan, no? Kawawa ang taong bayan dito. Apektado tayo dahil tataas ang presyo ng singil ng kuryente. Na alam naman natin na tumaas rin ngayon ang presyo ng langis, di ba? So, kung wala itong power supply agreement na ito, no? Kung patuloy itong TRO nila, no, magiging mahal ang pagbili ng Meralco ng supply. So, apektado ang taong bayan dahil tataas yung singil ng kuryente ng Meralco sa atin, no? So, itong power supply agreement na ito, no, importante ito ng both Meralco at dito sa South Premier Corp, no? Itong agreement na ito. Makatutulong ito sa taong bayan na ang Meralco ay magiging hindi masyadong mahal ang pagbili nila ng supply ng kuryente. Ngunit dahil dito sa TRO ay apektado tayong lahat, di ba? So itong si Presidente Bongbong Marcos ay umaasa na i-consider ng Court of Appeals
ang suspension ng desisyon tungkol dito sa TRO. Okay? Dahil kawawa ang mamamayang Pilipino dito. Okay, panoorin natin ang balita na ito, okay? Let's play the video at mag-react tayo tungkol dito. Eileen, bakit nasabi ng Pangulo na maaaring maging pasakit sa taong bayan itong suspensyon ng power deal sa pagitan ng Meralco at South Premier Power Corporation? Yes, Aga, may bantaan niya na baka tumaas na naman ang presyo ng kuryente kung hindi aalisin ang temporary restraining order sa power supply agreement ng South Premier Power Corporation na nasa ilalim nga ng San Miguel Corp at ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakakadismayaan niya ang naging desisyon ng Court of Appeals na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para sa nasabing kasunduan. Napirmahan nga itong nasabing agreement noong 2019 sa pagitan ng dalawang kumpanya at layo nitong magkaroon ng fixed na pagtaas ng 30 centavo per kilowatt hour sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Kung wala ang nasabing power supply agreement, mas mapapamahal pa ang sigil sa kuryente dahil kakailanganin na Meralco na bumili ng mas mahal na supply. Umaasa naman ang Pangulo na ikonsidera ng Court of Appeals ang naging desisyon nito at matalakay ang mas malalang epekto ng TRO sa mamamayang Pilipino. At yan muna ang latest. Yan. So, masasabi ko talaga guys na itong si Presidente Bongbong Marcos ay may malasakit talaga sa taong bayan, sa mamamayan Pilipino. Dahil nga dito sa TRO na ibinigay ng Court of Appeals ay dismayado itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Na sana naman i-consider nyo po kayo dyan sa Court of Appeals. Okay? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo tungkol sa issue na ito, no? Itong power supply agreement na ito na binigyan ng TRO ng Court of Appeals, ano ang masasabi nyo? No? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan lahat ng mga comment reactions ninyo. Okay? Importante ito dahil kuryente ito, lahat tayo gumagamit ng kuryente, lahat tayo gumagamit ng energy, power, lahat. Diba? So, basic commodity ito. So, importante ito. Mag-comment, mag-react kayo anong masasabi nyo sa reaction ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang malasakit sa taong bayan, no? Na dapat i-consider itong problema ito. Okay? So pangalawa nating pag-uusapan ay itong diskusyon ng mga senador ngayon, no? Sentro ng mga senador ang mga nagpakalat ng fake news. Okay? Na bakit walang ginagawang aksyon ang pamahalaan tungkol dito sa kumakalat na marami kasi sa social media, kahit nga sa mainstream media, lahat merong maraming mga nagpapakalat ng fake news. Okay? So, tayo naman, vlogger tayo, careful tayo dyan sa paglalahad natin. Tayo ay nagre-react lamang sa mga bagay, sa mga issues sa mainstream media, kung ano ang masasabi natin. Yan ang ginagawa natin dito sa vlog natin. Kaya safe ang ating mga topics and vlogs dito. Okay? So, without further ado, ating panoorin itong balita na ito tungkol dito sa diskusyon nila sa fake news itong mga senador. Nagkasagutan sina Senator Raffy Tulfo at UP Journalism Professor Danilo Araw nang matalakay sa Senado ang pag-decriminalize o di pagturing sa libel bilang kasong kriminal. Gusto kasi ng senador na limitahan lang ang mapoprotektahan ng decriminalization sa mga mamahayag. Pero para kay Araw, pantay-pantay dapat itong ipatupad sa lahat. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa issue ng fake news, sumentro ang pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ngayong araw. Ang chairman ng komite na si Senator Robin Padilla ang nanguna sa pagreklamo. Anya, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay naging biktima raw ng fake news, partikular na noong kasagsagan ng panalasa ng Bagyong Paeng. Ang kumalat doon sa amin, sa lugar namin, nawala si Presidente. Si Presidente ay nasa abroad. Yun ang pinakalat eh. National interest yan. Ang inaano ko doon,
bakit walang aksyon legal galing sa ating gobyerno doon sa nagpakalat ng balita na yon? Sabi naman ng Department of Justice, mapapanagod naman ang mga nagpapakalat ng fake news lalo na sa social media. Sa ilalim daw kasi ng Cybercrime Prevention Act of 2012, pwede nang maghain ng kaso ang sino mang biktima ng fake news. Anyone can institute a criminal case or institute an investigation against the person who peddled the false news against the president. Kahit sino, pwede magkaso. Kahit ako, pwede akong kasi ginugulo nila yung peace talk. Yes po. Aktibo naman ang ilang grupo ng fact-checkers sa paghahabol sa mga maling impormasyon na pinupost sa social media gaya na lamang ng Facebook. Pero ayon sa ilang fact-checkers, gaya na lamang ng Verifiles, ang publiko na siyang nagbabasa at nanonood ng mga pinupost sa social media, dapat marunong ding mag-verify ng mga impormasyon para hindi sila basta-bastang mag-share at minsan nakakapagpalaganap din ng fake news. Bukod sa fake news na talakay. O nga, kasi sometimes no, itong Verifiles, no? Sometimes rin na nagpagkamalan sila rin na peke rin ang kanilang pagka-verify ng ibang mga balita, no? Na yung binerify nila ay nagrereklamo rin. So, talagang problema ito ng social media, yung itong pagpapakalat ng fake news, no? Din sa pagdinig ang pag-decriminalize o hindi na pagturing sa libel bilang kasong kriminal. Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo na isa ring mamahayag, balak na niyang maghain ng panukala para rito. Pero ang mga masasakop lang ay ang nasa tradisyonal na media o mga periodista, taga-TV, radyo, online na may accountability o responsibilidad sa mga balitang nilalabas nila. Dapat pa rin daw kasuhan ang mga vlogger o content creators na umaabuso at sadyang naninira lang ng kapwa. Marami po dyan nangyari ngayon dyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors, at the same time, if you will, na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon, magdamag, tumira ng mga politiko hanggang sa yung politikong tinitira niya, gumipap dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanino man. So those people should be exempted dito sa decriminalizing libel. Sana sila dapat ay kasama, ay kasuhan pa rin ng libel na makulong. Pero ayon kay UP Associate Professor Danilo Araw na Associate Editor din sa news website na Bulatlat, kung i-decriminalize man ang libel, dapat pantay-pantay itong ipatupad sa lahat. Bagay na tinutulan ni Senador Tulfo, sasamantalahin daw kasi ng anyay mga extortionist ang pagkakataon para manira. Ang kailangang tandaan din po kasi, kapag meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists, nadidefeat po yung purpose ng citizen journalism na dapat nating niyayakap at pinopromote para po sa kabutihan ng tao. No, I don't agree. I'm sorry. I'm sorry with you. I'm sorry, Mr. Danilo Araw. Marami natutuwa itong pagsasalita mo yan. Marami pong palakpak na mga extortionist. Salamat, Mr. Araw. Mabuhay kami sa Araw. So kami mga extortionist, kami ng mga walang hiya, okay na, free as a bird na kami. Pwede na kami tumira. Hindi po sila magiging masaya kung marirealize nila na yung accountability, hindi lang yan legal, kundi extra legal. Patuloy naman daw ang mga pag-aaral ng team ni Senador Tulfo para sa panukala sa decriminalization ng libel. Target nila na maihain ang panukala sa susunod na taon. Iminungkahi naman ng senador sa mga vlogger na bumuo sila ng organisasyon o asosasyon na may code of ethics para maiwasan ang mga mapang-abusong vloggers. Nagbabalita mo lang. Okay, so ayan. No, magbibigay tayo ng opinion na tungkol dito, okay? Kasi ako bilang vlogger is apektado rin ito, di ba? Yung kanilang ginagawang planong batas, no? So, ang sa akin is nagkagulo nga ngayon diyan sa Senado dahil dito sa usaping fake news. Kumakalat yan ngayon sa social media. Ang daming-dami na ng mga peking balita. Pati itong si Presidente Bongbong Marcos ay nadadamay na rin, no? Maraming mga peking balita Ang decriminalization kasi guys ay pinili lang nila kung sino ang pwedeng mahatulan nito. Yung isa naman sabi niya ay dapat pantay-pantay, ma-vlogger ka man, ma-mainstream media ka man, ma-radyo, TV, ganun. Dapat pantay-pantay itong
batas na ibigay na gawin na ito, no? Kasi para sa akin, opinion ko dito, dapat pantay-pantay na rin, no? Ma-vlogger ka man o ma-mainstream media, dapat you are responsible sa inyong mga ibinalita araw-araw, no? Dahil hindi mahirap talaga sa yung mga siniraan, no? Okay lang sa inyo yung mga naninira kasi hindi naman kayo apektado kasi kayo yung naninira pero yung taong sinisiraan nyo, no? Nakakaapekto yan. Talagang sa kanyang sarili rin is parang very disrespectful, masisira ang kanyang pagkatao, ang kanyang kredibilidad. So dapat itong ipantay-pantay na lahat, no? Ibigay ito sa itong batas na ito, ibigay ito sa mainstream media, radio, TV, mga vloggers, lahat pantay-pantay. Basta when you use social media, you are responsible. If you use station, TV, ano man yan, na it will deal na maraming manonood sa inyo, maraming makikinig sa inyo, you are being responsible for that. Diba? Ako, okay ako dyan, no? Pero yung decriminalization, dapat pantay-pantay. Hindi certain hindi mainstream media lang ang bigyan dyan or mga radio, TV, ganyan. Pati rin sa mga vloggers, mas okay rin yan kasi maraming kumakalat ngayon na mga peking balita sa YouTube, mga Facebook, mayan. Kaya kayong mga audience ko dito, piliin nyo yung mga nagbigay ng mga balita, yung mga impormasyon, no? Piliin nyo talaga. Kasi yung iba, meron kasing sa aking vlog, itong style nating vlog natin ay reaction lang ito ng mga balita. So hindi talaga matatawag na peking balita kasi nagre-react tayo, nagbibigay lang tayo ng ating sariling opinion tungkol sa issue. Di ba? Kasi yung iba nasosobrahan na talaga, no? Parang nag-create na sila ng storya na para talagang maniwala ang kanyang mga viewers, ang kanyang mga listeners, maniniwala na kasi nag-create na ng storya which is maling-mali na talaga. Dapat unawain ang storya ng issue tapos magre-react ka sa sarili mong opinion. Ganyan dapat, no? Kasi tayo ay kung vlogger man tayo o journalista man tayo, responsible natin ang pagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga audience. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Tama ba itong ginagawa nila na decriminalization? Piliin lang ba natin sino yung magbibigay ng sino yung nagpakalat ng fake news? Yun lang ang sa mga malalaking mainstream media, o i-include na ba natin yung mga vloggers na rin na nagpakalat ng fake news? So anong mga reaction niyo dito, no? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan lahat, okay? So guys, importante na i-like at i-share tong video na ito. Importante talaga na kakalat ang tamang mga impormasyon, hindi peke. At don't forget na i-follow at i-subscribe itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, patuloy nating ipaglaban ang ating mga great leaders sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte. Tulungan natin ang pamahalaan, no? Sa mga wag tayong magpadala sa mga magpakalat ng mga peking impormasyon, no? Kahit nga mga officials ino-impluwensyahan nila yung media. Kung magsalita sila, peke rin yung mga iba yung mga officials rin, no? I have many to mention but I don't want to mention names, no? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.